Magandang umaga mga ka-agri. Ito na yung sultan natin. Update mga ka-agri sa sultan natin. Bali, ang ginawa ko rito mga ka-agri, dinagdagan ko ng kwan dito. Ito mga ka-agri yung sultan natin. Ayan. Marami-rami ng bunga. Pero dinagdagan ko mga ka-agri ng hose o yung drip line. Ayan, o. Dinagdagan ko ng isa. Bali dalawa na sila mga ka-agri. Ayan. Bali dalawang drip line na yung nilagay ko. Ang ginawa ko mga ka-agri, etong plastic mulch. Dito tayo. Ayan, hiniwa ko yan mga ka-agri, yung plastic mulch natin, yung buong plastic mulch. Kasi nga magdadagdag tayo ng isang drip line. So ayun, may natutunan na naman ako mga ka-agri na kailangan pala apat na linya yung nakalagay dito sa sili kapag tag-araw, yung mainit talaga yung panahon mga ka-agri, kasi ang bilis niyang matuyo. Ayan, o. Dapat dito mga ka-agri apat na linya. Mas maganda pa nga sana kung andito yung tanim sa may gitna, kabilaan yung gagawin yung drip line mga ka-agri, kasi nabibitin siya sa tubig. Pag tanghali lanta siya, naglalanta kahit na may konting basa siya. Kaya nga eto, ginawan natin ng paraan. Pero sa susunod mga ka-agri, gagawin ko isang linya ng sili, kwan na. Bali dalawa yung magiging drip line, kumbaga kabilaan siya. Ikalawa mga ka-agri, na isang natutunan ko, dapat yung drip line na gagamitin natin ay yung kwan siya, yung 20 cm, yung pinakamalapit. Kung may mas malapit pa doon na mabibili kayo, yung butas niya, itong butas na tumutulo na to, saka to, yung pinakamalapit mga ka-agri na butas ang bilhin ninyo. Ayan, yung mga yan, yung mas malapit. Kung may 15, kunin nyo yung 15, pero sa tingin ko walang 15 mga ka-agri. Pero sa may YouTube may nakikita ako doon na ginagamit nila 15 cm lang. Ayan, ganyan lang siya kalapit. Tapos yun nga mga ka-agri, lesson learned ulit sa akin. So, sa pagsisimula talaga ng isang mga ka-agri, ng isang isang activity, meron kang matututunan. Dapat yung mga pagkakamali na yun, huwag mo nang balikan. Gawin mo yung aral para hindi na yun mangyari pa sa'yo ulit. At ito, sineshare ko na rin mga ka-agri para hindi na mangyari sa mga gagamit nga ng drip line. Ayun, o, dapat malapit yung yung drip line. Dapat yung 20 lang para mag-abot-abot yung basa niya. Yung etong basa na to, magiging basa kasi dyan mga ka-agri, medyo maluwang. Tapos dito, tapos meron siyang magiging dry spot. So ang mangyayari, yun nga, yung dry spot na yun, dahil doon naglalanta yung tanim natin, kaya kailangan walang dry spot mga ka-agri. So ayan, isang mga ka-agri, isang lesson na natutunan ko. Ikalawa, eto nakadapa ito. Dahil nga naka-open na to, pati haya na yung gawa natin dito. Kasi nga pagka naka-open siya o wala siyang plastic mulch na ganyan, hindi siya natatakpan. Pag nakadapa ito, lilipad-lipa rin to ng hangin. Kumbaga wala siyang tubig na may iwan doon sa loob. Kaya kailangan mga ka-agri, pagka walang plastic mulch, dapat nakatihaya naman siya, para yung may tubig na may iwan, para naman hindi siya lipad-lipad din ng hangin, hindi siya gagalaw-galaw na ganyan. Para pag pinatay nyo, may iwan na tubig dito bilang pampabigat niya. O kung hindi naman, kasi sa ibang bansa naman mga ka-agri, nakita ko na ang gamit nila o ang sistema nila sa pagkakabit ng drip line ay nakatihaya talaga siya. May magandang kwan din naman yan, may magandang
ano tawag dito, may magandang paliwanag din kapag ka nakatihaya siya. Kumbaga may magandang maidudulot din. Yung mga mabibigat na debris, hindi siya aakyat kasi hindi siya babara dito sa pitch natin, sa may butas ng drip line natin pag nakatihaya siya. Ang kwan nga lang dyan mga ka-agri, magkakaroon siya ng lumot doon sa loob. Yun naman kaya idinapa natin tong isa. Pero kung ako yung tatanungin, mas maganda nga yung nakatihaya mga ka-agri. So yun, pagkakamali ko rin dito, okay siya, kaya lang hindi nga siya lulumutin, kaya lang mas madali siya, mas prone siyang magbara. Kasi may pa isa-isa na dyan mga ka-agri na nagbabara dahil nga sa may natutuyo na abono. Yung abono kasi na Yara mga ka-agri, may mga pulbos yan, kahit anong abono may pulbos yan, natutuyo siya ngayon, kaya mas napapadalas yung yung pagdi-drain ko dun sa dulo, pag unclogging kung tawagin. Samantalang kung ganito, kahit na siguro mag-schedule ka, okay lang. Kasi nga, nakailalim naman siya. Pagka pinandaran mo na yan, pagka binuksan mo yung dulo, dun sa may dulo dun, pag ganun yung tubig, pag binuksan mo rito, aagos yan, aagos ng ganun. So, isa pang naging problema rito mga ka-agri ay sobrang hina ng pressure ng tubig. Sobrang hina ng tubig ko rito. Kaya naman, maswerte pa rin ako dahil naka-drip line ako, pero kahit papano meron pa rin talaga, iba pa rin yung malakas yung tubig nyo. So ang gagawin ko mga ka-agri, kapag ka nagka-irrigasyon na, kukunin ko na siya, patutubigan ko yung kanal na yan para mas masolve yung mas matigmak siya, kasi medyo nabibitin nga siya sa tubig. Ayan. Meron siyang dry spot mga ka-agri. Kasi ang kinuha ko ay 30 cm. Dapat hindi siya 30 cm mga ka-agri yung kwan. O kung pag 30 cm man, dapat dalawang linya talaga. Dito. Ito mga ka-agri, dapat itong butas na isa na to, nakatapat siya naman. Diba ito yung isang butas, tapos ito. Yung susunod na linya rito, halimbawa ito, yung may linya ritong isa. Ayan, ganyan. Ito yung butas sa andon. Dapat yung butas naman nitong drip line na to, andito sa may pagitan ng dalawang dripper. Ayan, yung itong butas na to saka to. Dapat nandito yung butas, sa tapat na to yung butas nito. Ayan. Para nang sa ganon, pagka yung basa niya rito, wala nang magiging dry spot. Ganyan, babasain niya rin yung dito kahit na medyo malayo. O kung mas maganda ka mga ka-agri, kung malakas yung pressure ninyo, tapos 20 cm yung kukunin ninyo para mas malapit. Kasi ito, hanggang dito na lang yan, dito na yan pupunta. O kung hindi naman ito, dito na lang yan pupunta. So mag-aabot-abot na yung basa niya. Wala na kayong magiging problema sa may tubig. Ayan, lesson learned mga ka-agri talaga sa akin. Pero ayan, marami pa naman bunga mga ka-agri na kuwan natin yung sili natin. Malapit na rin siyang mahinog. Ayan. Kaya lang, yun nga, sabi ko nga, nabibitin siya sa tubig. Ganito sana yung setup ng kuwan mga ka-agri, ng sili bago takpan ng plastic mulch. Ayan. Ganito yung setup niya. Ayan. Tapos yung tanim dito sa may gitna. Naniniwala ako mga ka-agri na kapag yung may plastic mulch ay may naka-drip line kayo, mas maganda kung wala kayong plastic mulch. Bakit mga ka-agri? Mas makikita nyo yung nagbabara o yung mga dry spot. Kapag katagaraw mga ka-agri, kapag tagulan, maganda pa rin yung walang plastic mulch. Kaya lang, ang kukunin nyo dyan yung damo, kukontrolin nyo yung damo. Dito nyo siya ilalagay oh. Yan, dito. Halimbawa yan, andito yung tanim, tapos andito yung isa. Ganyan. Parang nakapagitan siya, para nang sa ganun, walang dry spot. Kumbaga, tigmak na tigmak yung tubig niya. Ganito dapat yung setup ng sili. Mas maganda. Ganito yung gagawin kong setup. O kung kayo yung gagawa, ganito yung setup na gawin ninyo. Huwag nyong gagawin na isa-isa lang, yung isang drip line, tapos isang kwan lang. Tapos 30 cm pa yung
yung pitch, yung bawat butas, kuwan yun mga ka-agri, mabibitin sa tubig. Ayan, lesson learned ulit sa akin yan mga ka-agri. Ito nga pala yung kuwan natin, yung pechay natin. Ganyan ako magsabog mga ka-agri. Merong anihan doon, may pwede ng anihan dito, tapos meron akong sabog na bago para pagka naubos na yon, saka to meron pa akong sumusunod na aanihan. Saka hindi ko to ini-sprayan mga ka-agri kasi pang ulam lang ngayon. O, tingnan nyo yung dahon niya, butas-butas, may uod pa. O. Pero okay lang yan sa akin mga ka-agri dahil naman ako lang naman yung pangkain lang naman to, pang konsumo lang, kaya mas maganda na sigurado tayo dun sa kinakain natin kasi tayo na mismo yung nagtatanim. Ayan mga ka-agri, pinakita ko lang yung sultan ko. O. Ito yung sultan natin. So, maraming salamat mga ka-agri. Saka nga pala mga ka-agri, ipapahabol ko lang kapag kulang kayo sa tubig. Ayan o, kuwan siya, yung maliliit yung magiging bunga niya, hindi masyadong malaki. Ayan. Kapag kulang sa tubig. So ayan lang mga ka-agri, maraming salamat.